Hello mga ka-Lashroom! For this video, may client tayo galing pang Pateros. And this is the third time she is doing it. Ay, may pag-English! Anyway, itong old extension ni client ay hindi to galing sa amin. Kaya mag-removal muna tayo bago tayo maglagay ng bagong extension. Gagamit tayo dyan ng removal patch. Magandang gumamit tayo ng removal patch kapag mag-removal tayo. Why? O, di ba may question mark yan? Why? If the client tears, it will be observed. Charising. Para maiwasan din natin masaktan si client. Based on my experience, yung hindi ko pa kilala yung removal patch, ay ang gamit namin dito ay tape lang. Minsan nasasaktan si client, kaya ang nagiging cause niya ay namumula ang kanyang skin. Kaya simula nung nakilala ko tong removal patch, ay hindi na ako gumamit ng tape. Sa paglalagay ng removal patch, palaging tandaan na dahan-dahan lang sa paglalagay. Palagi ko rin tinatanong si client kung may masakit ba sa nilagay ko or may tumutusok ba sa nilagay ko para maramdaman ni client na love natin siya at yun, may pakialam tayo sa kanya. Ganon. Anyway, halos 30 minutes ko siyang binabad dyan dahil sobrang dikit na dikit sa balat yung extension ni client. Kaya halos 30 minutes inabot ang aming pagbabad dyan dahil kada mag-a-attempt ako na tanggalin yung extension niya, yung old extension niya ay ayaw matanggal. Kaya sinasabi ko sa kanya, ma'am, 5 minutes ulit kasi ayaw pang matanggal. Hindi naman natin pwedeng sapilitan ang pagtanggal nito. Baka mamaya pagtapos natin ito, mawalan ka ng natural lashes. Ganito ako magtanggal ng removal patch. Binabata ko sa gilid para pagtanggal ko ng patch ay hindi mapapadilat si client. And start na tayo mag-lash shampoo dito. So palagi ko sinasabi sa inyo kung anong ginagamit ko sa lash shampoo is yung sa lash point. Dahil nga maganda ang Basta yun na yun! And for the banlaw na tayo dito, so ang gamit ko dyan na water ay distilled water dahil may budget tayo dyan. Charit! Sana all. Ang ginagamit ko dyan na pamuna sa eyelid ni client panlinis, sa mga water or ano mang meron dyan, ay yung tissue. Tinutupi-tupi ko lang siya. Then, ayan, pinupunas ko na sa kanya. Hindi na ako gumagamit ng cotton buds. Minsan may naiiwan dyan na white cast. O, di ba may white cast? Charit. Ang ginagawa ko, pag may natitirang white cast or puti-puti, ang ginagawa ko dyan, gagamit ako ng lip brush and water lang. Then, tinatanggal ko siya pa ganyan. Oh, pwede naman. Pero okay, pwede bang hindi lagyan din banda dito? Alin po? Yung dito sa, Sa inner? Oo, Oo. huwag masyadong lagyan. Oo. Ay, Hindi ganun. naman ako sagad maglagay. Oo, ganun na lang. Luxurious po. Okay, sige. Para medyo mag-boom lang Oo. yung... Pero huwag yung masyadong mahaba. Tapos, ang nipis lang, ang mahaba lang naman doon is yung gitna. Ang gagawin natin sa kanya ay Luxurious 3D Volume Set. Ang gamit ko dyan na lash brand ay sa Nagaraku. 0.05 thickness. Gamit ko dyan ng mga sizes 13 hanggang 10. Dahil ang request ni client ay ayaw niya ng mahaba pero gusto niya ay medyo may pagka-boom. At dahil Luxurious 3D volume ang ipapagawa niya, ang gamit ko dyan ay 3D curl. Kapag naglalagay ka ng eyelash extension, kailangan isang strand lang ng natural lashes ang lalagyan mo. Hindi pwede dalawa pataas. Matagal siyang gawin, yes. Pero yun kasi ang proper way ng proper isolation. Ang technique ko sa paglalagay ng extension para maiwasan ko yung pagdikit-dikit niya, maglalagay ako size 13, after nun maglalagay ako size 12, after nun 11, and babalikan ko to sa 13, 12, and 11. After nun ay nabrush ko siya habang pinapatuyo gamit ang aking mini fan. Isa yon sa mga technique na ginagawa ko sa paglalagay ng extension. Pero kung gusto mo malaman lahat ng techniques ko, lahat ng tools na ginagamit ko, alam mo na, mag-training ka na sa akin kasi lahat ay ibibigay ko sa iyo. Walang labis, walang kulang. Siguro may labis, pero walang kulang. After 2 hours ay checking time. Ganyan ako mag-check ng aking gawa bago ko siya padilatin para naman makita ko kung may matatanggal ba or may nakadikit or ano bang meron dyan. Ganun. Sa paano ko ay may kanyang sabla. Nakaway na napakapangyayari sa akin. Sino yan? Bawal ang lalaki dito. Hindi mo ba alam? Kung may sa kung hindi tawag ng buhay. Siguro ko. Boses lalaki ang lalaki ko kaya sigurado ako na lalaki ang nasa parat ng tubigan ko. Ate, pangingin ba yan? Lalo ko hindi ako dahil sa mga lalaki ko na sagot wala sa kami nagmamay-ari ng nagdungis ng mga pa. Pero may iba sa boses ni Papa dito. Lalo nang panginig sa katawan ko sa Papa. Parang nagagaling na yun sa ilalim ng lupa. Kung isa dyan, kung hindi, naputol na sinasabi ko sa bigla pag sigaw ng lalaki. Sabi na, pangingin ko niya eh. Nagsimula na maging mataas ang boses niya sa labas ng tubigan ko. Kasamayan ang pagsigaw niya, yung pagpasok ito ng tubigan gamit ang pangingin sa kanya. Baya, pahingi ako ng baya. Pahingi ako ng baya. Paulit-ulit na sigaw ko niya. Tulong niyo ako. Hindi ko na nagugusto. Ako parang away nila. Umiiyak na sigaw ko. Nagsusumisip na ako sa pinakasulot kung Ayan, saan wala na.
And here's the final look. O, diba? Ayan ang luxurious 3D volume namin. And ang mga sizes niyan, 13 hanggang 10. And nagtry akong gumamit ng may kasamang filter sa pagbibideo para makita ko kung ano yung pinagkaiba sa may filter at sa wala. Ko alam kung panaginip na naman ba na nadala ko sa realidad. Dahil sa pangyayari yun, ay maaga na muna ako pinauwi ng team leader namin para makapagpahinga. Hindi rin agad ako nakatulog. At ito naman ang zoom in niya para naman makita ninyo yung details niya kung gaano kalinis, kung gaano kaganda, kung gaano kaayos ang mapping niyan. O di ba kung gaano kaayos ang layering niyan, di ba? Ang ganda, promise. Yan ang makukuha niyo sa akin kapag nag-avail kayo ng masterclass sa akin. And meron siya agad feedback sa atin. O di ba ang ganda? My God, sino ka dyan? And meron din siyang pasalubong sa atin. O di ba ang sweet ng ating kliyente na yarn. Plus meron pa siyang tip na 250. So ayun lang. Thank you for watching. Bye!